Ayan, ito po yung aerial view nung 93 hectares or 930,000 square meter. So, napakaganda po ng property na ito mga sir. Patag na patag po siya at the same time maluwang yung lupa sa lapad at haba ng width at length ng property. So, ang property lang po ay ang mga papasukan niyang daan or yung mga daan papasok sa area ay sa mismong PNR property or government property po yan. Pero yan po kasi ay rights din po niya yung mga papasok na daan. So kung makikita nyo dyan, may mga bahay po dyan. Rights din po nila yan, mga yan nandyan, mga sir, mga madam. So ganun po dito sa Pilipinas ngayon. May mga part ng PNR dati ay natayuan na ng mga bahay. So ayon naman po sa ating balibalita ay hindi na po babawiin ng gobyerno yung mga property na iyan. So nga lang wala pong papel po yan kundi rights lang po talaga yung mga lupang yan. Pero itong 93 hectares ay titulado po at pangalan po ng ating seller ayon po sa ating contact person dito sa lugar na ito. So ang maganda po dito ay malapit lang po siya sa bayan ng Moncada, Tarlac, at least 10 to 15 minutes from Moncada, Tarlac, at the same time from Tiplex, Anao, sabihin mo ng 20 minutes more or less mga sir. So from Manila, 2.5 hours more or less sa Metro Manila, okay. Po sir. So ayun, ulitin ko, bayan po ito ng Bautista, Pangasinan. Mas malapit po siya sa bayan ng Moncada. Pero hindi ko sure kung malapit din po siya sa bayan po or town proper ng Bautista, Pangasinan. Hindi ko kasi pinuntahan mga sir kasi dito kami pumasok sa bayan po ng Moncada, Tarlac. Ayan. So ganito yung itsura niya. Kung makikita nyo may mga daan na po na na-develop papunta sa likod ng property kasi ito po ay kanya-kanyang tanim po. Ang mga nagtatanim po dyan ay nagrerenta, may nagtatanim ng palay, nagtatanim ng gulay, tatanim ng mga sibuyas. Ang maraming tanim po ngayon ay palay at sibuyas mga sir. So sa gitna niya mayroon po siyang dike na ginawang dike para daan po siguro yan papunta doon sa likod. So sa likod naman po may nakapalibot po na drainage sabi nila, pero para siyang fish pan na kung titingnan mo kasi pwede na siyang pag-alagaan ng mga isda mga sir. So itong part na ito ng property ay o lugar ay hindi po binabaha ayon po sa ating mga source dito kasi nga po ay hindi na po ngayon nababaha po dyan. So makikita nyo dito, yan po yung mga nagawang daan or ginawa na pong daan ng mga magsasaka dyan para po may daan po sila papunta doon sa likod pag mag-harvest po sila. So ulitin ko, ito po ay dating binabaha ng mga unang panahon pero ngayon ay hindi na po. Kung makikita nyo may mga drainage daw po yan pero parang fish pan na kasi yan. Uso kasi dito sa part ng Moncada at the same time katabi kasi ng Moncada to kaya uso po yung mga may ganyang parang drainage sa gilid ng mga farmlot nila para pag-imbakan po nila ng tubig mga sir. So ayan, hanggang sa likod po ay nakakarating po ang sasakyan kasi nga po may na-develop na pong daan na katabi nung dike na ginawa din po mga sir. So ayan po, noon po siguro nung unang panahon ang daan po nila yung dike yung nasa taas nung may mga tubig pa po, pero sa ngayon po ay hindi po yun, nasa baba po. Kung makikita nyo may mga sasakyan pa nga dyan sa likod at doon din po dumaan sa harap po, wala pong dinaanan dito sa likod. So makikita nyo mga ito ay mga sibuyas po ang nakatanim dyan. Yung mga pas dito sa kabila ay palay. Ayan, sibuyas ulit yung mga sumusunod. Ayan yung dike at the same time meron siyang drainage sa gilid. Ayan naman yung daan papunta dun
sa labas ng property. So napakalawang po nito mga sir. 93 hectares or 930,000 square meter. Grabe ang luwang ng property na ito. Ang presyo nga lang is 180 per square meter ayon sa ating contact person dito. At nasa malaking lugar kasi yung seller natin. At the same time, meron naman po siyang attorney na makakausap natin kung ito po ay bibisitahin po ninyo mga sir. So ganyan po yung shape ng property. Ayan, sa personal po yan, napakaluwang po yan mga sir. Yung taas na po ng drone ko dyan is umabot na po yung sagad ng taas, hindi po pa rin po makuha masyado yung pinaka luwang, kundi pasilip lang talaga. Halos mababa pa rin yan kung tutuusin yung 110 or 118 yata yun na meters yung taas na ng drone po dyan mga sir. So kung makikita nyo yung bawat walang tanim na palay, nakatanim po dyan ay mga sibuyas. Yung mga masyadong green naman ay mais po yan mga sir, mga mais po yan. So yung iba palay, mais, pwedeng gulay, ayan po. So ayan po mga sir, ulitin ko, bayan po ito ng Bautista, Pangasinan, malapit lamang sa Moncada, Tarlac. Doon kasi kami dumaan. At the same time, malapit na rin po yan sigurado sa Alcala, Pangasinan. Malapit na din po yan sa Bayambang, Pangasinan, kasi halos boundary po kasi ang mga yan. At the same time, sa mga naghahanap po ng ganitong kaluwang na property, pwede po ito sa mga sintero, yung mga gustong ganito kaluwang mag-alaga ng mga baka, gawing rancho. Ganda po nito mga sir. At the same time, sa mga gusto po ng marami kang mailagay na baka, kambing, ayan mga sir, ang ganito ang luwang. Grabe, ang laki lang po na pera ito mga sir. And we pray na kami po ay makabenta nito. Ang luwang kasi 5% pa lang nito mga sir ay napakalaki na. Kahit minsan ka lang makabenta kung ganito kaluwang mga sir, ay napakalaki na pong tulong sa pamilya po ng bawat isa sa aming mga ahente. Pero alam ko maraming ahente daw po ito mga sir. Kaya hindi ko sure kung baka napanood nyo na rin po ito sa ibang mga vlog, sa ibang mga nag-aahente. So 180 per square meter. Sa ibang mga bayarin ay sagot naman po ng seller natin, kasi nga ito po ay may 14 million na utang sa amilyar. So kasali po yun mga sir. So sa mga babayarin naman ay sagot po ng ating seller. So sa pag ganito kasing property, medyo matagal po ang proseso nito kasi marami pong kailangang bayaran. At the same time, siguro abutin ito ng 6 to 1 year na proseso, kasi marami pa pong aayusin. Kumbaga itong mga renter ay mag-aani muna. At the same time, attorney to attorney talagang mag-uusap dito. Hindi na pa pwedeng agent to seller lamang. So dapat may mga kasama din po kayong mga marunong talaga sa pag-aayos. So marunong din po ako, pero syempre kailangan po ng mga lisensyado na pag ganito kaluwang, tsaka yung attorney para yung mga legal matters about sa ganitong kaluwang, at dun sa mga renters at sa mga kailangan po na babayaran ay masettle, kasi napakalaki po, 14 million sa amilyar pa lang po yun mga sir. So sa capital gain tax, pag-usapan nyo na lang po siguro, kasi napalaking property. Mahirap pong sagutin kung sagot po niya or hindi. Basta po pag-uusapan na lang po ninyo mga sir. So ayun, muli maraming salamat po. Ito po ang yung link ko dito, Joel. Sana po ay nagustuhan nyo pong muli itong aking inaalok na property. Hindi man po nyo mabili, ay nagustuhan nyo po yung ganda ng property ito. Maraming salamat.